Okay. So 8 years ago, that's year 2015. Sino po dito nanood ng Miss Universe 2015? No, yan. So kung iba siguro hindi kayo nanonood, but in year 2015, yung Miss Universe, ito po ay dito nangyari yung probably the biggest mistake that happened in this pageant. Kasi dito, in-announce na ang winner ay si Miss, sino? Si Miss Columbia. Sabi niyo, hindi kayo nanonood. Tapos alam niyo. Oh, so, si Miss Columbia, di ba? Tuwan-tuwa siya. May crown na siya, di ba? And tuwan-tuwa na rin siguro ang bansa nila, nagdiriwang. Tapos, tayo naman, mga Pilipino, ay, sayang, okay lang yan. Okay lang yan, Pia, di ba? Then maya-maya, biglang bumalik yung host, si Steve Harvey. Sabi niya, I have to apologize, sabi niya. And then sabi niya, the first runner-up is Miss Columbia. And then in-announce na ang Miss Universe 2015 is Philippines pala. No? So, sino mga nanood ulit? Ayan, may umamin na. Kanina, hindi umamin. Ayan. So, ano naramdaman niyo, di ba? Parang tayo, masayang-masaya, di ba? And nagdiriwang tayo, sigawan yung mga nanonood ng Miss Universe. Wah! Talunan, di ba? Tapos, siguro, sa kabilang banda, yung supporter fans ng Columbia, of course, yung buong Columbia, nalungkot. They got disappointed kasi panalo na natalo pa. No? So that was a big disappointment. No? Ang laking disappointment po noon para kay Miss Columbia at siyempre sa buong team niya, sa buong country. Ang dami na siguro tumatakbo sa isip kasi matagal-tagal bago bumalik bago binawi. Hindi naman sinabi, Miss Columbia, ay mali. Hindi, ang tagal nagganong-ganon pa siya doon. Diba? Nagkaway-kaway pa siya sa Hindi maya-maya bumalik si Steve Harvey. So talagang, ang dami na siguro tumatakbo sa isip niya, paano niya i-enjoyin yung kanyang crown, yung kanyang victory, paano niya gagampanan yung kanyang tungkulin bilang Miss Universe 2015. Pero lahat ng celebration and hopeful expectation was turned to disappointment. Amen? And we can all sympathize. We can all feel disappointment. Ramdam natin yon. No, hindi mo naman kailangan maging Miss Universe para ma-disappoint. Sino nakaranas na ng disappointment dito? Amen? Marami tayong mga disappointment. No? And I believe, sa buhay po natin, marami tayong mga bagay na inasahang mangyari, pero yung mga in-expect mo, hindi nangyari. Amen? Yung meron kang inaasahan of probably promotion, inaasa mo, magbabayad na siya ng utang, katapusan daw, yung pala katapusan ng mundo. So hindi mo na alam kung kailan talaga. And we have a lot of disappointments in our life, in our work, with people, disappointments sa ating family. We have a lot of expectation na hindi nangyayari. But I believe, one of the biggest disappointment in life is death. Bakit? Because some people are hoping na magkaroon sila ng mahabang buhay. They're planning to retire in their 60s, na pagdating na 60 years old. Ako ay gusto ko magre-retire ako sa probinsya, doon na lang ako. Yung iba naman, they have plans for their family. Pag nag-30 ako, gusto ko may anak na ako. But because of death, marami mga tao na di-disappoint. Minsan naman, meron tayong mga inaasahang mga tao na tatakbo sa politics, pambato natin, di ba? Like Miriam Defensor Santiago, maraming boboto sa kanya. Disappointed tayo kasi namatay. Di ba? So, death probably is one of the biggest disappointments in life. Maraming mga tao nagpaplano na gumanda ang buhay nila in the future, pero kinabukasan biglang tinaningan ng doktor, last day na pala niya. Yung iba naman, hindi nila alam, huling araw na pala nila yon. At hindi na sila nagising. Maraming mga tao ang na-disappoint. Death is one of the biggest disappointments in life. At ang kamatayan po, we are not in charge of when we are going to die
and how we are going to die. Hindi ikaw ang hindi ikaw ang in charge kung hanggang kailan na lang ang buhay mo at kung paano ka mamamatay. Meaning, lahat po ng meron tayo na oras, panahon ay hiram. It is borrowed time. Bakit? Kasi sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And because we all sinned, we all died to sin, at kung bakit tayo nabubuhay, lahat yun ay hiram lang. Sabi mo sa katabi mo, hiram lang. And I can say, what makes death even more frightening, isang dahilan kung bakit mas nakakatakot ang kamatayan, ay hindi natin alam. Mas nakakatakot ang kamatayan kapag hindi mo alam kung ano ang nag-aantay sa'yo. Nakakatakot lalo mamatay kung hindi mo alam kung ano ang dapat mong i-expect after mong mamatay. At maraming mga tao sa buhay po natin, sa panahon natin ngayon, they expect heaven. Nag-e-expect sila na pag namatay sila, mapupunta sila ng langit. Okay? So we have a lot of expectations, we have a lot of hopes. Minsan maririnig mo, kapag umattend ka ng mga funeral, no? Nasa mabuting lugar na siya, rest in peace, no? Siya ay talaga nandun na, kinuha na siya ng Diyos, no? At siya ay namamahinga na. Pero hindi natin alam kung ano talaga ang kalagayan ng tao. Now with that in mind, today we're going to look at the 16th chapter of Luke, beginning with verse 19. At ito pong story na ito is about life after death. At yan po ang title ng ating message this morning, The Life After Death. Everybody say, The Life After Death. Ano nga ba ang buhay, kalagayan, o existence ng tao pagkatapos ng kamatayan niya? At punta po tayo ng Luke chapter 16, beginning with verse 19 to 31. Ito po ay story patungkol sa isang tao na napunta na impyerno. Probably this is the worst of all possibilities, maaari pinaka nakakatakot na kwento na kinuwento ni Jesus. Kasi yung disappointment na to ay permanent. Parang dito hindi ka na makaka-move on dahil yung disappointment niya ay walang hanggan. Sabi ng iba, this is a parable. Sabi ng mga ibang scholars, this is an actual story that happened at kinuwento lamang ito ni Jesus. So it is still debated until today. But whether this is a parable or not, I believe meron pong mensahe ang Diyos dito sa ating text this morning. So let's read Luke 16 verse 19 to 31. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen, and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you have received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent.
he said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. So what's the story all about? Dito, ang main character ay isang mayaman. A rich man. No? Meron ba tayo picture dyan ng rich man? Yan. A rich man, there was a rich man, and sabi doon, there was Lazarus. Okay? Yan. And itong rich man na ito, we can see here that he expects heaven. He is expecting na pag siya namatay, he's gonna go to heaven. Probably, pareho siya ng theology ng mga Pharisees. Kasi ang mga Pharisees back then, they believe na ang wealth o ang kayamanan ay isang affirmation o palatandaan na ang Diyos ay nalulugod sa iyo. So para sa kanila, para masabi na ikaw ay merong maayos na relasyon sa Diyos, mayaman ka. And kapag mahirap ka, back then, during nung time ni Jesus, yung mga Pharisees, kapag naghihirap ang mga tao, ang tingin nila doon, makasalanan at sinumpa ng Diyos. So kaya ka mahirap kasi sinumpa ka ng Diyos. Okay? So, ito ay maaari, itong nandito sa story natin, probably he's a Jewish man, perhaps a Pharisee, a very religious man, at yun nga, meron siyang ganong klaseng theology. Ganon ang kanyang pagkakaunawa sa Diyos. Kagaya ng mga kaibigan ni Job, di ba? Naalala niyo si Job? Sino nakakilala kay Job sa Bible? Job in the Bible, nung siya ay dumanas ng testing, ng trials, di ba? Naghirap siya, namatay yung mga anak niya. Sabi ng mga kaibigan niya, sabi ng kaibigan ni Job kay Job, Job, baka naman kasi may kasalanan ka, kaya ka pinaparusahan ng Diyos. Baka kasi may tinatago kang kasalanan, may kalapastanganan ka sa Diyos, kaya ka ganyan. Di ba? So para sa kanila, yung wealth ay affirmation ng Diyos. So if you're rich, you are righteous. But if you are poor, then you are sinner. You are sinful. Masama ka kasi, kaya ka pinaparusahan ng Diyos. So in this story, this man is a rich man. He believed in heaven and hell. And we can assume that he also believed in sin and righteousness. Naniniwala din siya sa judgment. At siguro, ang pinakamalaking expectation niya ay yung kapag namatay siya, mapupunta siya ng langit. Kasi mayaman siya eh. Nasundan niyo po? Nasundan niyo? No? Kasi mayaman siya eh. So to him, deserve ko ang heaven kasi blines ako ng Diyos eh. Ibig sabihin, tama ang puso ko sa Diyos. At ganun din yung pamilya ko kasi mayaman ang pamilya namin. So sa kanila, ang validation, ang patunay na sila ay approve at okay ang kanilang buhay sa Diyos, ay mayaman sila. Kaya nga nakakagulat yung kwento na to para sa mga Hudyo kasi lahat ng Hudyo, okay, especially ang mga Pariseo, yung mga religious people, ganon ang kanilang mindset. Okay? So, ang tanong, bakit ganito ang kwento ni Jesus? Nakakatakot naman. So, probably this is one of the most frightening stories. Perhaps a parable of Jesus. Sabi nung iba, ito daw ay parable. Pero bakit kaya niya ito ikinuwento? Nakakalungkot yung ending. No? Ang sagot po dito, bakit kinuwento ni Jesus, is because ito po ay isang warning. Everybody say warning. Okay, sabi mo sa katabi mo, warning. Ito daw ay paalala. No? At lahat ng paalala ay galing sa awa. Minsan, ang tao kaya pinapaalalahanan ng Diyos dahil naaawa ang Diyos sa tao. Kaya ka may warning, kaya ka may paalala galing sa Diyos because God is merciful and compassionate. So, ang pinaka-purpose ni Jesus dito sa parable o sa story na ito, or ito man ay kwento na totoong nangyari, ay para ituro sa mga tao na nag-e-expect na sila'y mapupunta ng langit, pero bandang huli napunta ng impyerno para malaman nila anong dahilan, ano ang mali. Bakit hindi nangyari yung kanilang expectation? So this is actually a story about why do people end up in hell. So later, we'll try to understand that. So, ang buong kwento po ay punong-puno po ng contrast, no? Or opposite.
Laging meron silang pagkakaiba. So ang contrast dito ay yung rich man at si Lazarus. Okay? So sabi dito, meron ditong contrast. Makikita natin, yung isang tao ay rich. He was dressed in purple and fine linen. Every day, marangya yung kanyang buhay. He's living in luxury. Pero sa kanyang sa gate ng bahay niya, no, ay merong isang beggar, pulube, ang pangalan ay Lazarus. Okay? If you go down to verse 25, nandito yung pinaka-contrast ng story. Yung pagkakaiba nila. Sabi ng verse 25, but Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things. So sabi niya, dun sa rich man, nung nabubuhay ka pa, okay, lahat ng magagandang bagay natanggap mo. Pero si Lazarus, nung nabubuhay pa siya, lahat ng masama natanggap niya. Okay? At ngayon, baliktad na kayo. Ikaw na ngayon ang nakakaranas ng lahat ng masasamang bagay at si Lazarus ay comforted na ngayon dito. So merong reversal. Nagkaroon ng reversal of fortune. Nagkabaliktad sila ng kalagayan. Kung titingnan natin, no, kung titingnan nyo ito sa mata ng mga Hudyo, kasi hindi tayo mga Hudyo di ba? Pilipino tayo so iba yung kultura natin. Kapag babasahin nyo itong parable na to sa mata ng mga Hudyo, ang ine-expect nila na maimpyerno, sino? Si Lazarus. Di ba? Kasi mahirap siya No? And talagang sama ng buhay niya. So talagang pinahirapan na siya dito ng Diyos bago pa siya maimpyerno. Parang ganon. No? And ito ay talagang ebidensya na sinumpa siya ng Diyos. At ang ine-expect nila na mapupunta ng langit, yung mga nakikinig kay Jesus, ang ine-expect nila na mapupunta ng langit, sino? Yung rich man. Okay? So the rich man had everything in his life, pero after ng life niya dito, puro impyerno na. So, patuloy-tuloy po yung contrast. Kung titingnan natin, the story starts, yung poor man, si Lazarus, nasa labas daw po ng bahay, at nasa loob ng bahay na maganda, yung mayaman. Okay? At ito ay nagtapos na yung mayaman nasa loob na ng impyerno at yung mahirap na si Lazarus ay nasa loob na ng langit. Sa beginning ng story, makikita natin, walang pagkain si Lazarus, tapos piyesta, araw-araw. Piyesta, nakaka-attend na po ba kayo ng piyesta? Yung piyesta talaga, yung pinapasara yung kanto, tapos, no, sino naka-attend na, may piyesta ba sa ninyo, sa mga barrio nyo? O meron kayong mga piyesta, di ba? Pinapasara yung buong kalsada, tapos may kainan. Yung mayaman daw, araw-araw ganun sa bahay nila. Araw-araw piyesta. Kumbaga, tayo, masaya na tayo, ang ulam natin bulalo. Okay, bulalo. Siya, appetizer niya lang yun. Marami siyang putahin ng pagkain. Lahat titikman niya. Lahat ng, siguro, mamimili siya. Gusto ko ng mga Japanese food ngayon. Titikman niya lahat yun. Everyday, piyesta. Sarap. Pero si Lazarus, walang pagkain. But later on, yung mga pangangailangan niya nawala, at si Lazarus naman ngayon, lahat ng pangangailangan niya napunan. Si Lazarus, nung una, dinidilaan ng aso, habang ang komportable ng buhay ng mayaman. But later on, si Lazarus nasa piling na ni Abraham, at yung rich man ay mag-isa na lang sa impyerno without relief. The story also begins with the poor man na puno ng suffering. Lazarus was suffering, pero yung rich man was satisfied. Pero nabaliktad. Di ba? After ng buhay na dito sa lupa, ang nagsasuffer na yung rich man. Ang satisfied na ngayon ay si Lazarus. So if you look at the Gospels, again, ito yung theology ng mga Pariseo. Na kapag mahirap ka, you're cursed, and if you're rich, you are favored and rewarded by God kasi righteous ka. And minsan, di ba, ganyan ang mindset natin? Inisip natin kasi dahil we have all the wealth, mayaman tayo, maybe this is God's favor. Pero ang tanong, kung ang pinapaburalan ng Diyos ay mayayaman, bakit may mga masamang taong yumayaman?
Bakit may mga tao na hindi naman naglilingkod sa Diyos pero yumayaman pa rin? Actually, iba nga natin ng mga kakilala, mas successful pa sa atin pero hindi naman nag-church. Tama po ba? So ito ay masasabi natin, itong story na kinuwento ni Jesus, ipinakita dito na yung mga self-righteous at mga religious people, gusto ni Jesus patunayan sa kanila na ang kayamanan, ang wealth, ay hindi guarantee ng isang right relationship with God. Wealth does not promise you heaven. The rich man had hope. Punong-puno po siya ng hope, kaso false hope. Yung poor man, wala na po siyang pag-asa dito sa mundo. But in the end, nung siya po'y namatay, he was in the kingdom of God. At yung rich man, siya yung wala sa kingdom of God. No? So in verse 19 to 21, makikita natin yung buhay nila. Ano ba yung naging buhay nila? Una daw, yung rich man, meron siyang fine linen, talagang mamahalin yung kanyang damit. Wala pa sigurong Louis Vuitton or Essential, ano mga brand na yan ngayon, or ano ba mga mamahaling brand ngayon? Tommy Hilfiger, di ba? Mga talagang mamahalin na polo, na mga damit. Sa kanya noon, meron siyang linen clothing, and this is really luxurious and expensive. And makikita natin yung kanyang pagkain talagang araw-araw piyesta. No? And talagang punong-puno ng exotic dishes. Ginagawa niya yung araw-araw. So here are two men, day after day, nadadaanan niya kasi siguro ito si Lazarus ay namamalimos at may nainis na yung mga ibang tao, tinapon siya, nilagay siya doon, kasi siya paralyzed. No, nilagay siya doon sa gate ng mayaman para siguro tulungan siya or whatsoever. Pero di siya pinansin ng mayaman. Hindi nga siya binigyan ng pagkain. No? At ang pangalan po na Lazarus, ibig sabihin po niyan is, God is my help. So probably that's the reason kung bakit pinangalan ni Jesus na Lazarus. No? Ibig sabihin ng Lazarus, God is my help. So para sa kanya, sabi ni Lazarus, ang ine-expect ni Lazarus, nagmamakawa siya na bigyan siya kahit yung mumu lang, no? O yung tira-tira lang na tinapay galing dun sa sa table nila. Actually, yung tinutukoy doon ni Lazarus na pagkain na hinihingi niya, na tinatapon lang ng mayayaman. Kasi noon, yung mga mayayaman, ganito sila kumain. Una, wala naman sila spoon and fork, nagkakamay lang sila. And kapag, madumi na yung kamay nila, pinupunas nila to sa tinapay. And then yung tinapay, tatapon na nila yun sa mga aso. O, yun yung mga crumbs, yun yung mga tinapay na hinihingi ni Lazarus. Sabi niya, kahit yung pinagpunasan lang ng kamay mo. Sabi niya, at ganito kamiserable yung buhay ni Lazarus, araw-araw. Pero walang binigay yung mayaman na to. No? Hindi man yan lang tinulungan si Lazarus. And one day, they both died. The poor man died, Lazarus died, and the rich man also died. Kasi lahat naman talaga namamatay. Tama po ba? Lahat ng tao mamamatay. Everybody dies. So, Lazarus was carried by the angels to Abraham's side. Sabi dito ng verse 22. Dinala siya sa piling ni Abraham. And this is shocking. Para sa mga Jews, this is shocking. Nakakagulat ito. Especially, siguro yung mga nakikinig ng mga Pharisees, talagang, paano sila, napangiwi, diba? Parang, paano napunta yun doon? No, parang siguro nabulunan sila. Sabi ni Jesus, si Lazarus, kumakain sila habang nagkukwento si Jesus, si Lazarus, napunta sa piling ni Abraham. Yon! Gulat sila, nabulunan sila. Talaga? Yung pa? Makasalanan yun . Hindi sila makapaniwala. And they could not accept the fact na itong tao na ito, na talagang miserable ang buhay, ay mapupunta sa piling ni Abraham. Si Abraham na father of all nations, Father Abraham, the father of Israel, the greatest Jew of all time,
si Abraham na pinanggalingan ng lahat ng mga Hudyo, yon ang kapiling ni Lazarus. Samantalang, ang hirap-hirap niyan, ang sama-sama ng buhay niyan. And wala din sinabi sa Bible na si Lazarus nilibing, pinaglamay. Uy, kawawa naman itong pulubi na to. Tapos may mga sumilip. Wala naman silang ganun eh. No, wala silang lamay nun. Pero meron silang funeral. No, nililibing na maayos. Siguro yung katawan ni Lazarus, nung namatay, tinapon na lang nila yun. No, hindi siya talaga, he was not buried. Wala naglibing kay Lazarus. Baka tinapon na lang siya sa apoy o sinunog na lang, cremate na lang siya. No, kasi yung merong part sa sa Israel na tapunan ng basura tapos sinusunog lang yung mga basura doon. Probably doon tinapon yung katawan nito ni Lazarus. And then makikita natin, kabaliktaran naman nito, the rich man also died pero may naglibing. So probably merong funeral, no? Siguro may nag-eulogy, may nag-iyakan, kawawa naman ito. Namatay na yung kapatid natin. Pero ang yaman pa rin natin. Thank you, Lord. Siguro ganun sila. No? And they were expecting that the rich man would be next to Abraham. Pero opposite yun nangyari. Saan napunta yung rich man? He fell to torment. The circumstances, remember, the circumstances in your life, yung mga nangyayari po sa buhay natin, are no indication of God's favor on you. Kasi bakit? Hindi dahil mayaman ka, automatically natutuwa ang Diyos sa'yo. Bakit? May mga mahirap, may mga taong mahirap na miserable ang buhay dahil hindi sila sumusunod sa Diyos, makasalanan sila. And meron din naman mga matuwid na mahirap din. Sumusunod naman sa Panginoon, naglilingkod sa Lord, pero mahirap pa rin ang buhay. Meron naman mga masamang tao pero mayaman. And meron din na mga taong mabuti, pero mayaman. So hindi mo pwede i-box. Hindi mo pwedeng basahin at sabihin na kaya siya pinayaman ng Diyos kasi siya, matuwid siya. Yes, God can bless you, pero hindi yun guarantee na kapag naging Christian ka or nag-born again ka, yayaman ka. Kasi hindi yun ang pinangako ng Diyos. Ang pinangako ng Diyos, buhay na walang hanggan, hindi kayamanan lang dito sa lupa. Okay? So, we should not think na si Lazarus din, hindi natin pwede isipin na, kaya napunta ng langit si Lazarus kasi mahirap siya. No, hindi lang mga mahihirap ang napupunta sa langit. Hindi yun ang batayan. At hindi rin na impyerno yung mayaman dahil mayaman siya. Most probably, Lazarus had a true relationship of faith with God. At yung rich man, hindi talaga siya totoong nananampalataya sa Diyos. So, hindi dahilan yung kanilang kalagayan para masabi natin kung ano ang kanilang pananampalataya, kung totoo ba ito o hindi. Pwedeng nakatulong yon. Pwedeng hindi lumapit yung mayaman sa Diyos dahil inisip niya mayaman naman siya. Pwede naging dahilan yun para hindi niya na maisip ang Diyos, makalimot siya. Kasi mayaman na siya. O pwede naman din, si Lazarus, ay dahil mahirap siya, ikinailangan niya ang tulong ng Diyos, kaya mas nakatulong ito na manampalataya siya sa Diyos. Pero hindi yun ang pinagmulan ng faith nila. Hindi malayo yung rich man kay Lazarus, pero magkaiba yung buhay nila. Yung rich man, he was in torment, he was in pain, but Lazarus enjoyed comfort and care in the presence of Abraham. So makikita natin dito sa story ay isang tao na ine-expect niyang makakapasok siya ng langit. Pero napunta ang impyerno. And by the way, pag namatay po tayo at napunta tayong impyerno, ang impyerno po, hindi po ito parang panaginip. Hindi po natutulog yung kaluluwa mo pag namatay ka. Pag ikaw napunta ng impyerno, if you go to hell, you are tormented. Sabi dito sa parable, the Lord makes sure na maunawaan natin, sabi ng Bible, yung rich man, nung siya po ay namatay at inilibing, nung siya po ay nando sa impyerno, he lifted up his eyes, being in torment. He was tortured. Nararamdaman niya po yung sakit, nararamdaman niya po yung hirap, yung init,
yung pain. Ibig sabihin, kita mo, nag-iiyak siya, nagsisisigaw siya. Bakit? He was conscious of his surroundings. Ibig sabihin, hindi siya nananaginip lang. Hindi ito parang yung natulog ka, nanaginip ka na impyerno ka, takot ka, pagising mo, nagulat ka. Hindi, ito totoo talaga. Yung hirap sa impyerno, hindi po ito parang dream lang. Mararamdaman mo yun. Sino dito, nasubukan niyo lumabas kayo ng alas 12 ng tanghalin tapat? Yun! Hindi pa yun. Sample pa lang yun. No? Pakiramdam ko, iniihaw ako na liempo. Pagka nagmumotor ako ng tanghali. Minsan, pagka nandun naman kami sa loob ng bahay, walang aircon, wala electric fan, para kami nasa oven. Grabe po init. Imagine, dito kasi nakakapag-aircon ka pa eh. Sa impyerno, wala aircon. Kahit magpaypay ka doon, maiinitan ka. At doon, hindi ka lang naiinitan, napapaso ka. You are in pain. So hell is a conscious place. You're conscious of the pain. Ramdam mo yun. Kaya hindi siya isang fantasy o hindi siya katanghisip. Totoo po ito. At ramdam na ramdam nung rich man yung pain, yung agony, yung hirap, yung init. At alam niya, nandun siya. At ang pinakamatindi nito, at pinaka nakakatakot, alam nung rich man na nandun na siya habang buhay. He's going to be in hell forever. Kasi bakit? Hindi naman niya hiningi, alisin niyo ako dito. Alam niya sa sarili niya na yun na ang kanyang eternal destination. He is going to be in hell forever. Ang hiningi niya na lang, hindi yung ilabas siya doon. Ang hiningi niya, awa. Have mercy on me. Because he knew, alam niya po, that he's going to be there forever. Ano ang kanyang request? Verse 24. Basahin natin, verse 24. So he called to him, Father Abraham, have pity on me, have mercy on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. Kita mo, awa na lang ang hinihingi niya kasi alam niya wala na siyang pag-asa. Because that's the end. That's going to be forever. Magpawalang hanggan na yun. So ano hinihingi niya? Sabi niya, Abraham, yung kamay ni Lazarus, isawsaw sa tubig, parang ganito, isawsaw sa tubig at kahit patakan lang yung dila ko. No, patakan lang yung dila ko ng tubig. No? Ganyan lang kahit konti lang. Nag-iiyak siya sa sobrang init, sobrang sakit, sobrang hirap, sobrang torture na nararanasan niya doon, sobrang tindi ng pain. And he was just asking, hindi niya hiningi na, Lord, padala ka naman ng aircon dito. Hindi, ang hiningi niya, kahit man lang, patak lang ng tubig. Bakit? Ganon katindi yung hirap niya na ang kailangan lang niya kahit papano para maibsan yung hirap niya sa impyerno ay kahit patakan lang yung dila niya. Kahit papano man lang maibsan yung kanyang hirap doon sa impyerno, yung torment. Kaya nagmamakaawa siya, please, utusan mo naman niya si Lazarus. Kita mo ha, even in the afterlife, tingin niya, boss pa rin siya. Iniisip niya, superior pa rin siya. Alipin niya pa rin si Lazarus at talagang mas mataas pa rin siya na tao. Ito po ay patunay na pagdating sa impyerno ng tao, hindi nawawala at hindi nababago yung ugali. Kung mayabang ka pa rin sa impyerno. Kung puno ka ng pride, puno ka ng self-entitlement, puno ka ng pagmamataas sa impyerno, ganun pa rin ang kalagayan ng tao. Kasi hindi naman nagbago yung ugali niya. Gusto niya pa rin maging utusan si Lazarus. Amen? So he wants Lazarus to serve him. Kasi nakikita niya si Lazarus na, pulubi lang yan eh. Utusan mo yan, Abraham, na sausaw yung daliri niya sa tubig, tapos patakan na lang ako. But sabi ni Abraham, verse 25,
But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things, but now he is comforted here and you are in agony. Iba na ngayon, sabi niya. Hindi mo na pwede gawin yan. You expected heaven, pero ngayon nasa impyerno ka. So, your life has been reversed. Jesus talked about hell. Ang description ni Jesus patungkol sa impyerno ay fire, darkness, torment. According sa scriptures, meron din ditong pagtangis, matinding pag-iyak ng mga tao, nagngangalit ang mga ngipin sa sobrang sakit. Diba? Naalala ko yung, kapatid ko si Zep. Kahapon, dito ba si Zep? Wala. Kahapon, meron siyang singaw. Tapos meron akong spray para sa sore throat, sa singaw. Dito yung singaw niya. So sabi ni mama niya, may singaw si Zep, lagyan mo nga ng gamot mo. Kinuha ko yung gamot ko, Camilosan. Effective yun kung may singaw. Sino may singaw dito? Pairamin ko kayo. Pag yun in-spray mo, sobrang hapdi nun. Talaga pag lumapat na yun sa singaw mo, parang talaga, ramdam ng buong katawan mo yung sakit. Ganun yan Di ba? Sino dito nagkasingaw na? No? O, siguro sa init or nakagat nyo yung labi nyo. Pero, di ba pagka sakit So, ginawa ko, in-sprayan ko, talagang tinutok ko ng ganun sa singaw niya. O, sige ha. Kasi gusto niya rin naman gumaling. O, ginanon niya. O, sige sprayan ko Ginawa ko, dinalaw ako. Psst, psst, ginanon ko. Sabi niya, ganun siya. Umiikot-ikot siya sa bahay namin. Punta siya sa kusina. Ganun siya. No, talagang nagngalit yung ngipin niya. Sobrang sakit. Sabi ko, tapos ginawa niya, minumugan niya. No, nagmumug siya. Ba't mo minumugan? Hindi, mawawala yung gamot niyan. Lagyan pa natin isa. Pinalagyan niya naman ulit kasi sayang akala ko, hindi na, mamamanid na kasi yun kapag nilagyan mo Inisprayan ko ulit. This time, nilapit ko pa ng mas husto. Psst, dinamihan ko. Ganun talaga siya, no? So, nagngalit yung ngipin niya. Sin dito yung naramdaman niya sa sobrang sakit, nag-lock yung panga niyo. Ganon, ha? Sino na experience na yon? Yung naglalakad ka tapos sa yung lamesa ninyo na yung hinliliit mo sa paa. Pag ganun ka, di ba? Sa impyerno, ganon, kasakit. Hindi na siya, ouch. Hindi ka lang gaganon sa impyerno. Sa impyerno, aray! Sakit! Papasok ko! Hindi po biro yung sakit sa impyerno. Dito, may gamot tayo, may band-aid tayo, may doktor. Naalala ko po, nung napilay ako, parang naggalit din yung ngipin ko. Sakit! Talagang naramdaman ko yung sakit. If you're feeling any pain, at yung pain yung umabot na doon sa point na, nanggigigil ka na. Iba pagka, yung mga tino-torture, nilalagyan pa ng busal sa bibig, di ba? Para yun yung kakagatin na, para hindi makagat yung dila. Parang ganun. Ang description ni Jesus, yung hirap daw po sa impyerno, ay yung sakit na yun, parang nagngangalit yung ngipin mo. Sa sobrang sakit. At umiiyak ka sa sobrang sakit. No? Yung wife ko, nung nag-labor yan, napakatindi. Nung nag-labor yan kay Liam noon, talaga umiiyak siya sa sakit. Ate, umiiyak lang siya kasi namimiss niya ako. Sorry. Pero iba yung iyak niya nung kay Liam na. Talagang wala na siyang pakialam, sobrang sakit. Hindi niya, alam mo yung sobrang sakit na hindi mo na alam yung gagawin mo? No? Aray! Pagulong-gulong siya doon sa ako naaawa ko. Buti hindi niya sinabi, ikaw talaga. Hindi ka na makakaulit. Hindi naman siya nagganon, hindi naman.
Pero sobrang sakit, di niya alam yung gagawin niya. Tapos alagay sa anesthesia, di ba? Ang tagal. Sino dito yung mga nanganak na? Yung mga nasubukan mga anak? Would you agree na mahirap mag-labor? Di ba? Hirap, di ba? Grabe. Alam mo, ang tanging magagawa ko na lang noon, nung nasa ospital kami, kaya mo yan, kaya mo yan. Anong kaya mo yan? Sakit na ito. So imagine the pain. Imagine nyo po yung sakit, the torment, the torture. Yung panganganak pa lang, yung labor pains. Ayaw na tuloy mag-baby nung iba dyan, no? Imagine nyo, sa impyerno, walang humpay. Walang katapusan, walang tigil na sakit, hirap, init, torture. Kaya nga sabi niya, okay, sige po. Kita mo ha? Yung dating mayaman na ngayon ang nanlilimos. Siya na ngayon ang nanlilimos ng awa, nanlilimos ng tubig, humihingi ng tulong. Yung dating walang awa, nagmamakaawa. And that's how it is. Yun po ang buhay. Brothers and sisters, listen to me. You can be very successful in life. You can be very wealthy. Nasa iyo na ang thousands of dollars, millions of pesos. You can be a billionaire. Nasa iyo na lahat ng gold, lahat ng pera, lahat ng magagandang bahay. You can have everything in the world. But the Bible tells us, what profits a man if he gains the whole world but loses his soul in hell? Anong saysay na makamtan mo lahat ng ganda ng buhay dito sa lupa, lahat ng success, lahat ng yaman, lahat ng karangyaan ng buhay, pero bukas may impyerno ka naman. At yung pagdating mo sa impyerno yun, wala nang labasan doon. Wala nang alisan yun. Hell and eternity is a permanent destination. Bali, wala. Hindi mo na maiisip yung ganda ng buhay mo sa lupa sa sobrang hirap sa impyerno. Dahil ang langit, nire-reverse ang buhay ng mga tao unless may faith ka kay Jesus. And remember, nobody goes back and forth from heaven to hell. Wala nang pwedeng pumunta sa langit. Yung mga nasa impyerno sila forever. And you will be in hell forever, agonizing. Hell is torment. There's no relief. Walang pahinga doon. Walang humpay doon. Walang pain reliever doon. Walang doktor doon. Walang aircon doon. Bless ka nga, may aircon tayo dito sa church. Sa impyerno, wala. May aircon kayo sa bahay, pinagpala kayo ng Diyos. But take note, in hell, there will be no relief. There will be no comfort in hell. There's only pain, torment for eternity. At wala ka din pwedeng utusan doon para wisikan ka ng tubig. Wala rin magko-comfort sa'yo doon, sasabihin sa'yo, okay lang yan, malalampasan mo rin yan. Hindi mo na malalampasan yun, forever ka na doon. Hindi kagaya ng problema natin dito sa lupa. Dito sa lupa, may magko-comfort sa'yo, lilipas din yan. Hindi na lilipas yung hirap sa impyerno. Wala na magko-comfort sa'yo doon. Wala na word of God doon, wala na evangelist doon, wala na pastor doon. Wala na D-group doon, wala na church doon. Ang matatanggap mo na lang doon ay yung condemnation and judgment of God, yung galit ng Diyos. Hindi mo na mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos sa impyerno. Hindi ka na rin pwede tumawag sa Diyos. Kahit tumawag ka ng tumawag sa Diyos, wala nang panahon para i-rescue ka niya because you had your time here on earth. Binigyan ka ng Diyos ng panahon dito sa lupa para alalahanin siya, para bigyan siya ng panahon, kilalanin siya at manampalataya sa Kanya. So, ang tanging naisip na lang no rich man in verse 27, ang naisip niya, sabi ng verse 27, basahin natin. He answered then, I beg you, Father, send Lazarus to my father's house. Sige po, Abraham, ipadala mo na lang si Lazarus. Papuntay mo doon sa bahay namin.
Para warningan yung mga kapatid ko. Verse 28, basahin natin. For I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Alam niya, he will be in hell forever. Pero sabi niya ngayon, warningan na lang yung mahal ko sa buhay. Kasi hindi ko alam na ganito pala kahirap sa impyerno kung alam ko lang. Iniwasan ko na sana to, nakinig sana ako, inayos ko sana ang buhay ko, naglingkod ako sa Diyos, hindi ko sana siya kinalimutan. Parang awa mo na, Abraham, padala mo si Lazarus doon. Para matauhan sila. Hindi sila maging kagaya ko. Huwag sila mapunta dito. Naisip niya po yung kanyang pamilya. So what's the point of this story? Why did the rich man end up in hell? Ba't nangyari yun? Ba't siya napunta na impyerno? Why do people go to hell? Bakit ba na-impyerno ang tao? Dahil makasalanan sila? Kawawa yung mga taong walang Kristo sa puso. So the rich man says, he's begging to Abraham. So ang kanyang huling request ay warningan yung kanyang pamilya. Bakit? Ano sinabi niya? Hindi nila alam. Hindi ko alam. Ganito pala yung impyerno, ganito pala to. Hindi rin alam ng mga kapatid ko, nabubuhay pa sila. Baka may chance pa. Abraham, baka may chance pa. Yung asawa ko, yung mga anak ko, yung mga kapatid ko, probably there are so many people in hell right now, iniisip nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Yung mga taong hindi na nampalataya kay Kristo, ni-reject ang scriptures, ni-reject si Jesus Christ, they're now in hell and they're thinking about their family members. Nasa impyerno sila, they're thinking about some of us here on earth. Naisip nila, sana pala alam. Kung alam ko lang, sorry Abraham, kulang kami ng impormasyon. Hindi namin alam na ganito pala ang impyerno. Walang nag-warn sa amin, walang nagpaalala sa amin. Kung sana meron lang nanggaling sa impyerno na bumalik sa lupa at bigyan ng paalala, warningan yung mga tao, baka pwede maniwala sila. Kung alam ko lang ganito, gagawin ko lahat, maiwasan ko lang to. Seseryosohin ko to. Kung alam ko lang. Sabi ni Abraham, verse 29, hindi mo pwedeng sabihin na hindi nyo alam. Abraham replied, they have Moses and the prophets. Ano yung Moses and the prophets? Now, Moses and the prophets refer to scriptures. Okay, it's a title for scriptures. Every time binabanggit niya sa Bible, the law, the prophets. Kaya tinutukoy dyan yung Old Testament, the Word of God. So sabi ni Abraham, they have the Word of God. They have the scriptures. Nandyan na ang salita ng Diyos. Nandyan na ang mga prophets. They have written the Word of God. All scripture is God-breathed, is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. You have the Old Testament, the New Testament, kompleto na. They have the scriptures. Let them listen to them. Hayaan mo na makinig sila. They have the Word of God. So hindi mo pwede sabihin na hindi nila alam, hindi nyo alam. And that's the whole point of the story. You want to avoid hell? Go to the scripture. Gusto mo maiwasan ng impyerno? Go to the Bible, the Word of God. Hindi ka makakahanap ng tao na nanggaling sa kamatayan, napunta ng impyerno, tapos muli na buhay, bumalik. Grabe sa impyerno, huwag ka dun. Walang ganun. At ngayon, mapapanood niyan, dami mga nagkiklaim, di ba? Oh, namatay siya 23 hours. Grabe siya impyerno. Nakita ko, pinapahirap. Ando si Michael Jackson, nag-moonwalk, mga ganun-ganun. Tapos, isa doon, tinutusok yung mata. Hindi po that never happens. Walang ganon ang mga napunta na impyerno.
tas bumalik. And may mga nag-claim niyan. And those are crazy people. At kung nag-aantay ka na merong tao na bumalik galing sa impyerno para bigyan ka ng eyewitness account, it's not gonna happen. Pero may isang tao na sa kanyang kamatayan sa krus, pumunta ng impyerno upang i-declare ang kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, at siya po'y muling bumalik at muling nabuhay. He raised from the dead, and His name is Jesus Christ. Si Jesus nga namatay, muling nabuhay, wala pa rin naniniwala. Konti pa rin na naniwala. Si Lazarus, nabalitaan nila, nag-resurrect from the dead. 4 days ng patay, nabuhay. Anong gusto nilang gawin kay Lazarus? Patayin. Di ba? Kung hindi, ang tao, tingnan niyo ito mabuti, no? Kung ang tao hindi handang makinig, kahit ang Diyos na mismo ang nagsasalita, kahit pa merong tao na naimpyerno at mabuhay muli, yung salita niya, hindi pa rin nila pakikinggan. Bakit? Kasi salita na ng Diyos to, hindi pa pinapakinggan ng tao Ito nga, hindi mo pinaniniwalaan hindi mo siniseryoso. Yung salita pa ng tao na nabuhay mula sa kamatayan, siseryosohin mo kaya yun? Iisipin mo, hindi, ano lang yan, palabas lang. Hindi, ano lang yan. Hindi totoo yan. Ito nga, nire-reject ng tao No? We have everything we need to escape hell. We have the Word of God. Kaya napakaganda po nitong parable na ito dahil ginigising tayo nito. Kung ang Holy Scriptures, the inspired Word of God, hindi pa rin sapat para magkaroon ka ng pananampalataya kay Kristo. Kahit pa anghel sa langit o kahit pa mga tao na namatay ay mabuhay, ang mangaral sa iyo, hindi ka pa rin mananampalataya. Kasi ang salita ng Diyos, nandito ang kapangyarihan para sa kaligtasan ng tao, and yet nire-reject ng tao. So sabi ni Moses, kahit pa mabuhay si Lazarus, hindi nila pakikinggan yan. Nandun na ang Scriptures. So kinumbinsi nung rich man, si Abraham, pero hindi pa rin yun, hindi sapat yun, hindi sila makukumbinsi doon Kahit kwentohan pa siya, ang dami mga kwento, kahit di naman totoo, diba? Hindi sapat yun Ang kailangan po ng tao ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang nagpo-provide ng ating information patungkol sa ating kaligtasan. The only way to escape hell and enter heaven is the Scriptures. It is the only thing na nagbibigay sa iyo ng katotohanan. It's not your good works. Hindi dahil mabuti ka, yun ang dahilan para makakapasok ka ng langit. It's not your good works. Hindi ito sa pagtulong mo sa mahirap, sa pagiging mabuting tao mo. Scripture has the revelation that provides the way to escape hell. Makikita natin yan kahit sa Old Testament. Salvation is by grace through faith. Habag ng Diyos, pananampalataya ng tao, kaya naliligtas siya. Kaya tayo naligtas dahil kinahabagan tayo ng Diyos at nanampalataya tayo sa Diyos. Nasa Old Testament yan, prinapisay na si Jesus Christ ay mamamatay at aakuin niya ang lahat ng kasalanan ng tao. At ang mga righteous, the just, the righteous, shall live by faith. Habakkuk 2 verse 4. In verse 31, sa ating text, makikita natin, dito na. Sinabi ni Moses, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be persuaded, even if someone rises from the dead. So the only way to escape hell and enter heaven is by believing the Scripture. Paniwalaan po natin ang salita ng Diyos. Seryosohin nyo to. Huwag nyo tong baliwalain. Basahin nyo, aralin nyo.
Alamin ninyo ano sinasabi nito. Ito yung paraan. Nandito ang instruction, nandito ang revelation kung paano nyo ma-escape, mapagtatagumpayan, matatakasan ng impyerno. It is in the Bible. It is in the written Word of God. Take the Word of God seriously. Hindi ito fairy tale, hindi ito kwento lang. This is the truth. This is the very Word of God. And sabi ng Bible, Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the Word concerning Christ. Ang Scripture ang nagbibigay ng buhay at kaligtasan sa tao. At kaya ka na born again dahil din sa salita ng Diyos. Dahil nakarinig ka ng salita ng Diyos. You need to believe the gospel because it is our only hope of heaven. The only escape to hell is the Scriptures. So what does the story of the rich man and Lazarus teach us? Ano ba tinuturo nito sa atin? What does it teach us? It teaches us this message. Don't place your hope on a good life on earth. Be secured in the hope of eternal life in heaven. Sa madaling salita, huwag mo ilagay ang pag-asa mo sa magandang buhay sa lupa. Mas maganda na ikaw ay panatag, secured, meron kang assurance, meron kang hope of eternal life in heaven. Yun ang tunay na pag-asa. Na kahit mamatay ka, alam mong mapupunta ka ng langit dahil nanampalataya ka sa salita ng Diyos. Nanampalataya ka kay Kristo, pinaniwalaan mo to. You believe that Jesus died for you, that He was nailed on the cross, pinako siya sa krus para bayaran ang kasalanan mo na ikaw ang dapat parusahan, pero siya ang umako ng parusa. At kapag ang tao nanampalataya kay Kristo, ipagkakaloob ni Kristo ang buhay na walang hanggan sa iyo. Ibig sabihin na manampalataya kay Kristo, ang ibig sabihin po nito ay ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. I'm not talking about attending church. Hindi ito tungkol sa pag-attend mo sa simbahan. Hindi ka maliligtas sa simbahan. Hindi ka maliligtas na umattend ka ng D-group, ng Bible study. Hindi yun makapagliligtas sa iyo. Hindi ka maliligtas ng prayer. Hindi ka maliligtas ng pastora, ng pastor. Kailangan mo ipagkatiwala ang buhay mo kay Kristo na ating tagapagligtas. Para kapag humarap ka sa Diyos, imbis na makita ng Diyos ay yung buhay mo na patapon at marumi at puno ng kasalanan, dahil tinanggap mo si Kristo at pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, ang nakikita na ng Diyos yung buhay ni Kristo. At dahil kay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan sa langit. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil ginawa mo ang best mo, nagsikap ka para magbago. Kapatid, hindi ka magbabago at umaattend ka lang dito. Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Magbabago ang buhay mo at magkakaroon ka ng buhay sa langit. That is the gospel. That is the truth. And that is what we need to escape hell. Ang pinaka nakakatakot ay yung mabuhay, hindi yung mabuhay ka dito sa lupa na wala ka ng pag-asa. Wala na akong pag-asa, hindi na ako aasenso. Wala na akong pag-asa, hindi na ako magkakatrabaho. Wala na akong pag-asa, hindi na ako magkakaanak. Wala na akong pag-asa, ganito na lang ang buhay namin. Mahirap na lang kami, dito na lang kami, hindi na kami aangat. Hindi yun ang nakakalungkot. Ang nakakalungkot ay yung mamatay ka na wala kang pag-asa magpawalang hanggan. Okay pa yung mawalan ka ng pag-asa dito eh. Pero yung pag namatay ka, tapos wala ka pa rin pag-asa, hindi mo na alam anong gagawin mo. Napakahalaga na alam mo na pag namatay ka, may pag-asa ka, may inaasahan ka, may nag-aantay sa'yo.
Mahirap yung magulat ka, nandito ka sa mundo, hindi ka naniniwala may impyerno, hindi mo pinaniwalaan yung preaching, hindi mo pinaniwalaan yung nabasa mo sa Bible, nireject mo. Hindi mo sineryoso. Tapos magugulat ka, ay, totoo pala, may impyerno pala. Dapat pala nakinig ako. Wala na, it's too late. Baliwala yung meron tayong good life kung wala man tayo eternal life. Baliwala yung ganda ng buhay mo. Umasenso ka nga. Pero kapatid, huwag mong pabayaan na hindi mo mapaghandaan yung buhay mo pagtapos dito sa lupa. Temporary lang to. Ang bilis lang ng buhay. Your life now does not determine your eternal destiny. Anong saysay na maganda nga buhay mo ngayon? Pero impyerno ka naman, magpawalang hanggan. Ang mundo po natin ngayon ay punong-puno ng mga tao na nag-e-expect na sila makakapasok sa langit, pero mapupunta silang impyerno. Paano natin nalaman yan, Pastor? Matthew chapter 7, verse 21. Sa Judgment Day, sabi ni Jesus, meron doon eksenang ganito. Sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. In verse 22, sabi ni Jesus, may gantong eksena. Many will say to me on that day, Lord, Lord. Maraming tatawag kay Jesus na Lord. Tatawagin siya ng mga tao sa judgment, Lord, Lord, nag-prophesy kami, nag-preach kami, nag-church ako, nagpalayas kami demonyo, tapos marami kami himala, maraming gumaling na mga may sakit. Kasama ako sa crusade, kasama ako sa ministry, pastor ako, Lord. Christian ako, nag-attend, Jomsi Church, Bishop Ray. Kilala niyo po yun. Nandun ako, nag-attend ako noon, Sunday, di ako nawawala. Kasama ako dyan, Christian ako. Only to find out, sasabihin dito ni Jesus, verse 23, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Ito masaklap. Masaklap pa to, nakunang ka ng corona, na akala mo ikaw ng Miss Universe. Tapos nalaman mo, first runner-up ka lang pala. Okay pa yun eh. Pero yung malaman, akala mo ligtas ka, tapos magulat ka, hindi kita kilala, i-reject ka ni Jesus, kinahiya ka niya. At sabi na lumayas ka, hindi kita kilala, hindi, ikaw na gumagawa ng kasamaan. I never knew you. Yun ang pinaka-malaking disappointment ng tao. Yung akala niyang papunta siya ng langit, pero pagdating niya doon, ni-reject siya. Wala pala siyang access sa heaven, and then napunta sa impyerno. That's one of the biggest disappointments in life after death. At yun, sabi nga ni Paul, sabi na salita ng Diyos, kung ang pag-asa mo ay dito lang sa lupa, ikaw ang pinaka-miserableng tao. Kung ang inaasahan mo lang ay yung gumanda ang buhay mo, pero wala ka namang buhay sa langit, ikaw ang pinakakawawang tao sa buong mundo. People without Christ need to be afraid. Kailangan matakot kayo. Kung alam niyo wala pa si Kristo sa buhay niyo, matakot kayo. Matakot kayo sa kamatayan. Matakot kayo para sa mga mahal niyo sa buhay na wala pa si Kristo sa kanila. Kasi pagkatapos ng kamatayan, haharap tayong lahat sa Diyos. Death, after that comes judgment. Wala pong purgatorio. Wala pwedeng magdasal sa'yo. Hindi ka pwedeng dasalan ng mga mahal mo sa buhay. Bayaran yung pare, bayaran yung kung sino dyan. Tapos ikaw unti-unti kang aangat, mapupunta ka ng langit. Walang ganun, walang purgatorio. Wala nang pag-asa. Pagtapos ng buhay mo dito sa lupa, wala na. Yung mga mahal mo sa buhay, yung tatay mo, yung nanay mo, yung mga kapatid mo, pag sila na impyerno, forever na sila doon. Hindi natutulog ang kaluluwa natin. Walang waiting place. And hell is conscious. It is everlasting. It is eternal punishment forever. It is eternal torment, eternal pain, eternal regret.
Habang buhay, walang hanggan ang pagsisisi ng tao sa impyerno. At wala na siyang magagawa kahit magsisi pa siya doon. And the only way to escape hell, binanggit po yan sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So my prayer today, bigyan tayo ng Diyos ng puso. Unang-una kung ngayon umattend ka sa church at alam mong wala pa si Kristo sa buhay mo, kapatid, now is the best time. Siguraduhin mo na may kaligtasan ka. Siguraduhin mo na meron ka talagang relationship with Jesus Christ. Hindi sapat na nag-church ka. Make sure, examine yourselves whether you are in the faith. Alamin mo mabuti kung talagang nasa pananampalataya, kung talaga bang totoo ang pagiging Kristiyano mo. Alamin mo na ngayon pa lang. Kasi baka too late na malaman mo, ay, hindi pala ako tunay na Kristiyano. Hindi pala ako makakapasok ng langit. It's too late. Sooner or later, when we encounter the Word of God, kung ngayon hindi ka naniniwala, later on, I hope maintindihan mo ang salita ng Diyos. Haharapin mo ang katotohanan na meron talagang impyerno. Merong eternal punishment. At kung meron tayong pag-ibig sa ating mga puso, meron tayong awa, meron tayong tender heart, if we have mercy, if we really have care, if we really love our family members, if you love your parents, you love your brothers, your sisters, you love your family, you love your friends, kung talagang mahal mo sila, you will talk about hell. You will tell them the truth. You will talk about the salvation that Jesus Christ provides. Ang mga tao takot sa kamatayan, pero ang mas lalong dapat nilang katakutan ay yung buhay at kalagayan nila pagtapos nila mamatay. At maraming tao hindi alam yun. Dahil after ng kamatayan comes unrelieved torment and punishment in hell. At dapat mas lalong matakot ang tao sa impyerno. At yung takot na yon, ang panalangin ko po ay sana maging dahilan ng kanilang paglapit sa ating tagapagligtas. Kung ngayon hindi ka takot sa impyerno, sana yung one day matakot ka, ma-realize mo na totoo ang impyerno. Kung ngayon hindi mo siniseryoso ang salita ng Diyos, hindi mo siniseryoso ang relationship mo kay Jesus Christ, I hope that one day you will feel fear in your heart. At yung takot na yon ang magtulak sa iyo para lumapit sa Diyos, para seryosohin siya at ipagkatiwala ang buhay mo sa Kanya. Dahil kung wala si Kristo at sa buhay mo at wala ka kay Kristo, wala kang kaligtasan. I pray that you confess your sin and acknowledge Jesus Christ as the Lord and Savior of your life, the one who died for your sins, the one who has given you eternal life. I pray that you come to a point of realization that the Word of God is the truth.